about yung continuation lang po ng last week, about hearing the heart of God. Knowing what is His thoughts, what is in His eyes, kung ano po yung nais ng Panginoon para sa atin. To see things in the eyes of God and to know God's perspective. To know who He is and what He has done for us. And for us to know the will of God for us. So, paano ba yun? By standing on our position as a child of God, na lagi nating iisipin ang ating posisyon bilang mga anak ng Diyos. Amen? Na alam natin that we are the children of God. At yun nga po yung magpapatibay sa atin. At yun po yung nagbibigay sa atin ng, kumbaga, ng faith upang maniwala, to believe and accept that the love of God ay sa atin. Na tayo ay mahal ng Panginoon and all His promises ay para sa atin. Katulad din po ng relasyon ng ating Panginoong Jesus sa Kanyang Ama. Sinabi nga ni Jesus nung pumunta siya sa mundong ito upang ipakita kung ano ang ating Ama, kung gaano tayo kamahal ng ating Ama. Kaya nga po ito yung hinayag niya para sa atin in Matthew 11:27. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal Him. Kaya lahat ng ginawa ni Jesus ay pagpapakita ng pagmamahal ng Ama sa atin. Even yung time na kung saan ay di ba nung time na nandito siya sa mundong ito, pinakita ng Panginoon yung compassion niya dun sa mga tao. Na kapag merong may sakit, kung meron yung may na-possess ng kaaway ni Satan, pinapalayas niya. Kung sino yung merong nagugutom, pinapakain niya. So pagpapakita lang dito, kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, yun ang will ng Ama para sa atin. Everything that Jesus did at yung ministry niya, pagpapakita ng will ng Father. At yun nga po yung sinasabi na even yung death niya, ito ay pagpapakita ng pagmamahal ng Ama para sa atin. Na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, para tayo ay mapalaya. Sabi nga po, binigyan niya tayo ng KKK. Ano yung KKK na yon? Hindi lang yan doon sa Balintawak, Kung hindi sa atin, ito ay kalayaan, kapayapaan, at kapangyarihan. Amen? So, madaling tandaan, yan ang binigay ng Panginoong Jesus sa atin. KKK. Kalayaan, kapayapaan, at kapangyarihan. Amen? At walang ibang, and there is no other way except there is no other way except through Jesus. Amen? Siya po ang daan. Sabi di ba doon sa verse kanina, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal Himself. So, ibig sabihin, ang tanging daan patungo sa Ama ay ang Panginoong Hesukristo. At nire-reveal niya and Jesus reveals Himself to us. So, there is no other way except through Jesus. At yun nga po yung ditong nangyayari sa mundong ito. Na sabi nga po yung, di ba, in the last days, there will be that one world, one religion. At yun nga po yung, kumbaga, akala natin matagal pa. Sabi nga natin, we are now on the latter days. Na alam natin, anytime, pwede tayong ma-rapture. Anytime, pwede na tayo kasama ng Panginoong Jesus sa langit, no? So, sinasabi nga na in the last days, yun yung gusto ng kaaway, one world religion. At yun nga, meron na, nangyari na. Hindi na po siya kathang-isip, nangyari na. Meron na po yung, binuo na nila yung one world religion. At meron po tayo ditong video atin pong panoodin.
Ayan. Yun yung sinasabi na ang tawag ngayon dyan is Abrahamic Family House na nasa may Dubai. Nandyan yung tatlong klaseng relihiyon. Makikita dyan na nandyan ang Katoliko, ayan, ang Islam, which is Muslim, at yung Jewish, which is the synagogue. Pinagsama-sama sila sa isang lugar. At doon, di ba makikita ninyo, yan yung Muslim, Islam, sa Katoliko, at yan. Yan yung tatlong building na nandun na, existing na, at meron ng mga pumupunta dyan. Kung ano ang religion mo, sama-sama lang kayo dyan mag-worship. At makikita mo, tatlong klase. Yung Muslim, yung Islam, yung Jewish synagogue, and the Catholic, the Roman Catholic. At yan yung pagpapakita na malapit na dumating ang Panginoon. And that is why kung mapapansin ninyo, sige, tignan lang natin, gaano siya kalaki. Ang laki, tignan nyo, dun sa lugar na yan. Meron na talagang pumupunta, okay na. So, meron na talagang pumupunta doon, nag-exist na siya. Kala lang natin, wala pa, pero meron na, and that is one world religion. At kaya nga po ngayon, kaya nga po kung mapapansin ninyo, para akong paulit-ulit na plaka about our position sa Panginoon. Kasi this will, kumbaga, ito yung pinakapundasyon na ikaw bilang anak, alam mo kung ano ang karapatan mo, na ikaw ay nasa Panginoong Hesukristo. Because there is no other way. Noon, nakala lang natin, kasi kung meron kayong sharean, sabi, basta pare-pareho naman tayo ng Diyos, hindi. There is no other way except through Jesus Christ. Because siya ang pinadala ng Ama para tayo magkaroon ng kalayaan. Na ang ating mga kasalanan ay, kumbaga, magkaroon tayo ng bagong buhay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? And that is why, sabi nga, the more we know Jesus, the more natin makikilala ang Ama. At yun nga po yung ating message ngayon. To know that we are now, katulad yung kanta natin kanina, we are now seated at the right hand of the Father because of Jesus. And John 5:19-20, then Jesus said to them, most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself does, and he will show him greater works than these, that you may marvel. So lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang sinabi, at binigay niya pangako, ay pagpapakilala sa Ama. At habang, sabi nga even yung kanyang pagkamatay, ay pagpapakita ng pagmamahal ng Ama sa kanyang mga anak. At dahil sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. And that is the life that we have now. That we will reign in Christ, na kasama natin ang Panginoong Hesukristo. At ito nga po yung magkaroon tayo ng bagong buhay. At yung bagong buhay na yon ay buhay na malaya. Ito po yung Ephesians 2:4-7. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. At ano ang ibig sabihin nito? Now that we are in Christ Jesus, we are made alive in Christ. Kumbaga, buhay tayo na kasama ang Panginoong Hesukristo. At ang sinasabi nga dito, you are now under grace at kasama mo, you are seated with Him in the heavenly realms. Ano bang ibig sabihin ng seated na yon? Di ba ang Panginoong Hesukristo, nung umupo siya sa tabi ng Ama, after nang siya na buhay muli,
Umupo siya sa ama, katabi ng ama, dahil tapos na. It is finished. Napagtagumpayan na niya. Anong ibig sabihin nung bakit tayo we are now seated? Dahil because of Jesus, yung kanyang ginawa sa krus ay para na sa atin. Kaya tayo ay may kapayapaan na. Kumbaga tayo ay now lahat ng victory na kinuha ng Panginoong Jesucristo ay para sa atin. And that is why that is our position. We are seated together with Christ Jesus. The work has been finished. Napagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng nagpapahirap sa atin. Yung po yung kumbaga, di ba, sabi nga natin, ano yung mga nagpapahirap sa atin? Sakit, kahirapan, kalungkutan, even in the relationship, lahat ito ay napagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo. Kung kaya't yun yung inaangkin natin ngayon. We can reign in Christ. Kasama natin ang Panginoon. Sabi, we can reign in Christ. And that is why we should be conscious of who we are in Christ Jesus. Hindi na tayo magpapadala sa paglilinlang ng kaaway. Ano yun? Di ba yung condemnation? Yung failure? Yung weakness natin? Hindi na tayo, kumbaga, every time na pumapasok sa isip natin yun, aangkinin natin kung ano na ang posisyon natin sa Panginoon. Amen? Angkinin natin yung finished work ni Jesus. And that is now, because we are now the children of the living God. At sabi nga po in John 14:20, 21, on that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Kung mapapansin ninyo, itong verse na to, ilang linggo ko nang paulit-ulit. Alam nyo, habang meditate ko to, the Lord revealed Himself to me. Na every time na magpe-pray ka, hindi ka na parang nakikiusap at nagmamakaawa sa Panginoon. Kasi, nandyan na siya, kasama mo na siya. Sometimes siniisip natin, parang ang layo-layo ng Panginoon. Di ba pag nag-worship ka, parang Lord, ang layo mo. Yung parang ganun na kailangan ka, di ba tayo kung minsan, kailangan kang kumanta-kanta muna para ma-feel mo yung presence ng Panginoon. Pero the Lord revealed it to me. Nandyan ako kasama mo ko. Amen. You can speak to me kasi nandito na siya sa atin. His Spirit, the Lord speaks to our spirit. Hindi na siya malayo. Kaya every time nakikipag-usap ka, kahit nakikipag-usap ka lang ng simple sa Panginoon. Kasi di ba yung kuminsan parang feeling mo kailangan yung parang alam ko, lahat naman tayo guilty dito, no? Di ba yung pag nagpe-pray tayo, iniisip natin na kailangan yung kakanta muna ako ng tapos yung may music background music na yung parang very holy, di ba? Ganon. Parang medyo ma-feel ko yung presence ni Lord. O kaya kung minsan kailangan ka pang mag-fasting, kailangan ka umakyat ng bundok. Napakaganda nito, wala pong masama doon na baka mamaya i-quote niyo ako, bawal yun. Hindi, napakaganda nun. But every day, pwede mo siyang kausapin. Kahit sa napakamaingay na lugar. Kasi nandun siya, kasama mo siya. He is in you. Kaya nga kapag makikipag-usap ka sa Panginoon, hindi na kailangan, kumbaga, actually, nandito siya sa atin Kasama mo siya. At mangungusap siya sa'yo. Amen? And the more you can feel His presence, yung peace lang na nandun, yung parang, Lord, yung parang kaibigan mo lang siya. Sabi nga, di ba, now you are God's beloved. Anong ibig sabihin ng beloved? Di ba naturo na natin yan? It is like two persons holding hands.
Alam ko nung Valentine, yung mga nag-date dyan, di ba? Yung holding hands, di ba? Yung feeling mo na parang secured ka kapag hawak mo yung minamahal mo. Kung wala pa, the Lord will provide. Amen? Di ba sabi nga, may verse na pwede tayong i-hold on kasi nag-love, courtship, and marriage. Sabi nga, it is not the will of the Father. Ano yun? It is not good for a man to be alone. Ayan. So, pwede yan i-quote ng mga single dito. It is not good for a man to be alone. The Lord will provide for a mate para sa bawat isa. Amen? So, walang nag-amen. Ako lang mag-amen. Walang nag-amen. O, amen na kayo kasi yun nga po yun. So, yun yung verse na magandang i-hold natin. Sabi nga nung aming counselor sa love courtship, sabi niya, yun yung verse na sinasabi niya lagi sa Panginoon, you have a mate for me. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon, di ba? It's not good for a man to be alone. At yun. So anyways, balik tayo sa pinakwento ko, no? So, sabi nga, and when the Spirit of the Lord, sabi, ito yung verse na lagi kong sinasabi, di ba? In 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Alam mo, ang ganda nito, i-meditate itong word na to. At ito yung laging sinasabi ng Panginoon sa akin. Every time na meron kang sitwasyon sa buhay natin, whatever sitwasyon na nangyayari, lagi mo i-confess yun na where the Spirit of the Lord, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Pinalaya na niya ako dito sa sitwasyon na to. I have now the freedom. Hindi na akin to. Pinalaya na ako ng Panginoon. Because the Spirit of the Lord is now upon me. Amen? Yung meditate on that, kasi alam mo, napansin ko talaga, yung alam mo, tumatahimik. Yung kumbaga, yung kapag meron kang yung mga nasa isip mo, kapag dineclare mo yun sa'yo, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Tumatahimik yung mga sinasabi ng kaaway. Tumatahimik siya dahil alam niya na palaya ka na talaga. Amen? At ito nga po, at ang sabi nga ng Panginoon, di ba sa verse kanina, I will love them. And when you hold on to the Word of God, kung pinaghahawakan mo yung kanyang salita, you meditate on the Word of God, sabi nga, I will show myself to them. Paano? He will manifest Himself to you. Makikita mo, you will be in awe kung papaano kikilos ang Panginoon sa buhay mo at sa sitwasyon mo. Amen? So, and yun, Jesus, di ba katulad nga ngayon, lagi ko i-explain, Jesus is with the Father, and the Father is, Jesus is in us, and the Spirit of the Lord ay nasa sa atin. And there is freedom. Noon sa Old Testament, ang mga tao ay nasa courtyard lang. Hindi sila nakakapasok dun sa Holy of Holies. Yung may division, kumbaga. Hindi sila makakapasok doon dahil pa sa Holy of Holies, where the presence of the Lord is, mga high priest lang ang pwede pumasok doon. Kung kaya't yung mga tao nandun lang sa courtyard. Pero ngayon, anong sinasabi ng Panginoon? Nasa sayo na ako. Kasama mo ako. His presence, pwede mo siyang kausapin. Kausapin mo in everything, kahit kung minsan nagkikwento ka lang, di ba? Di ba kapag kunyari, kung minsan sa mag-asawa, yung feeling mo lang bang meron kang nakausap mo lang siya, masaya ka na? Ganun din po sa Panginoon. Kapag kinakausap natin siya lagi, whatever our situation, kahit nagkikwento ka lang, andun siya. Kinatutuwa yun ng Panginoon. And He gives you that comfort, He gives you that joy na alam mo, kasama mo siya. Amen? Sabi nga, in a party, for example, meron nag-invite sa'yo na napakayaman na yung may-ari ng isang, kunyari ng isang, basta meron siyang party na ginawa at siya yung may-ari, napakayaman. Tapos, pag pumunta ka mag-isa doon,
Kuminsan para, syempre mga mayayaman yung mga guests niya, para kang yung feeling ba na parang hindi ka belong. Pero kapag yung may-ari mismo ang lumapit sa'yo at hinawakan ka, halika, pumunta ka dito at pinakilala ka sa kanya mga kaibigan. Di ba that presence, alam mo, hindi ka na mahihiya. You will be proud kasi kasama mo siya at pinakilala ka pa niya. At ganun din po ang Panginoon sa atin. Kasama mo siya. You are the ambassador of Christ. And when you meditate on that, when kumbaga, you are aware of His presence, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Nagkakaroon ka ng confidence. That faith that rise up within you kapag alam mo na kasama mo siya. So how can we become aware of His presence? Sabi nga po ni Paul in Ephesians 1:18-20, I pray that the eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power towards us, who believe according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. So ano sinasabi dito ni Paul? I pray na ang inyong mga mata ay mabukas at makita ninyo kung ano ang binigay ng Ama para sa atin. Sabi nga, there is that power within you na binigay ng Panginoon. And that is the dunamis power that raised up Jesus. The same Spirit that raised up Jesus, the same power that raised up Jesus ay nananahan sa atin. At ang sinasabi, at ito yung aking panalangin, sabi ni Paul, mabukas ang inyong kaisipan upang malaman ninyo ang ginawa ng Panginoong Jesus, ang ginawa ng Ama para makita na, para maangkin mo ang mga binigay ng Panginoon sa atin. So there is power within us at yun ang sinasabi ni Paul. Open our eyes to see how God, at yung that prayer na, Lord, buksan mo ang mga mata ko upang makita ko ang kamay ang pagkilos mo sa buhay ko. It is a prayer wherein you ask God, Lord, involve me. Pakita mo sa akin ano ang ginagawa mo. Let me know what is in your heart. Let me know what is, ano ang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. Kasi kung minsan, our eyes is limited doon lang sa mga nakikita natin. So, pero, ano ko muna to, no? To open up our vision to see how God sees. So, sabi nga natin, sometimes we limit our God. Our sight is restricted to see kung ano yung lang yung nandito, kung ano lang yung nasa baba. Kung ano lang nakikita natin, kung ano lang yung sitwasyon natin, yun lang ang nasa, kumbaga yung nakikita mo. Pero ang prayer ni Paul, mabukas ang ating mata kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Amen? Kung ano ang plano niya. Kung ano ang pagkilos niya. Kung ano yung binigay na niya. At yun po yung ating, that is what, as a child of God, that is our position now. We are now seated at the right hand of the Father, and He will involve us. Amen? To have that sanctified mind nga daw yung renewing of our mind, to remove that limitation. So ano ba yung enlighten? That gives you light, make you see, and imagine. Ibig sabihin, yung mind natin, as we learn that, as we have that revelation, maintindihan natin kung ano ang mga ginawa ng Panginoon sa atin, the more nabubukas ang ating mga kaisipan sa ginagawa ng Panginoon. Amen?
Sabi nga in Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Amen? Ano ba ang ibig sabihin ng mind? A place of conception, frame, and imagination. At the more you understand, ito nga po yung revelation the more you read the Word of God and have that revelation sa Panginoon, the more mo naiintindihan na kung ano ang ginawang-gawa ng Panginoon, yung pagkilos ng Panginoon para sa atin. At doon ka nagkakaroon ng panampalataya. Amen? Doon mo nakikita, doon ka nagkakaroon ng panampalataya kapag lalo mong naiintindihan na mahal ka ng Panginoon. Katulad nga po nito, meron nga po akong example. Nung papunta ako minsan, papunta sa Cotabato. At sasakay kami ng maliit na eroplano. Nung time na yun, nandun na kami sa airport, ay malakas ang ulan. So, ibig sabihin may bagyo daw, sabi. So, iniisip ko na hindi yata matutuloy yung flight. Pero, maya-maya sinabi, sige, itutuloy na daw yung flight. So, sabi ko siguro maalog. Kasi may bagyo nga umuulan nga Tapos, so, nung nandun na, nakasakay na lahat, biglang, mapansin mo lang, medyo naalog lang sandali. Tapos, all of a sudden, kumbaga peaceful na, tahimik na. Kumbaga ganon, yung parang hindi mo naman naramdaman, konti lang naramdaman mo, pero nung nandun na, smooth na yung flight hanggang makarating kami sa Cotabato. So iniisip ko, paano kaya nangyari yun? Alam ko may bagyo. At yun nga po, may nagsabi sa amin, sinabi ng pilot, ang ginawa ng pilot, umakyat siya at yung height nung nilipad niya mas mataas kaysa dun sa bagyo. Kung kaya't naging smooth yung takbo niya. Ibig sabihin, hindi siya natakot dun sa storm, he go higher. At yun yung gusto ng Panginoon sa atin, you go higher. Amen? Huwag kang matakot sa nangyayari sa paligid mo ngayon. Kasi, merong mas mataas, kasama mo ako doon. Amen? Kasama mo ako. At ipapakita ko sa iyo kung papaano ako kumilos. Sit at my right hand and you will see how God will move for your life. Kasi tayo kuminsan, di ba? Kuminsan, Lord, di mo ba nakikita nangyayari? Di ba? Parang ganun anong nangyayari? Bakit ganito? Yung parang sa tingin natin kuminsan, hindi ba napapansin na Panginoon? He knows. And He knows also what to do. Sa atin, very limited lang ang alam natin. Parang walang daan. Pero sa Kanya, may daan. The best way for you, dito ka dinadala ng Panginoon. And have that smooth ride, kasama mo ang Panginoon. Amen? You go into His presence. Sabihin mo sa Panginoon, I want to see how you see it without limitations. Yun nga po yung every time na yung mga ganong sitwasyon, the more ka makinig at mag-worship sa Panginoon, the more mo siyang kausapin, Lord, anong gagawin ko? Tell me what to do. Give me wisdom sa sitwasyon na to. And He will guide you. It is His promise, di ba sabi niya? Ask of me anything, and I will give it unto you. Amen? Kung ang mga ibon pinapakain ng Panginoon, how much more tayo na mahilig kumain? Pero ganun no? Na hindi lang 3 times kumain, 5 times pa. Kaya, yan ang ng rock of faith, no? Kaya the more He will provide. Amen? So we don't have to be afraid because He is with us. And the more you seek His presence, the more you will find that peace, that shalom,
andito ka lang anak, upo ka lang sa akin. Sabi nga, you are my beloved. Hawak-hawak ka niya. And no one can take you away from the Lord. Diba? Sabi yan ng Panginoon, no one. Wala. Nothing shall by any way separate you from the love of God. Amen? Praise God. So, ito nga po, like Genesis, doon po sa Genesis, ito yung kay Abraham. Kay Abraham at saka kay Sarah. Sabi ng Panginoon, kinausap si Abram. At sabi in Genesis 13:14-17, the Lord said to Abram, after Lot had parted from him, look around from where you are, to the north and south, to the east and west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Go walk through the length and breadth of the land I am giving to you. So ano po sinasabi dito? Before this verse, God gave Abraham a promise. Alam mo, ito yung laging sinasabi ng Panginoon sa akin. It all started in a promise. Doon nagsimula lahat ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Amen? Ngayon, laging sinasabi nila sa Israel that Abraham is their patriarch. So, ibig sabihin, it all started sa pangako. At ang pangako ng Panginoon kay Abraham, sabi niya, you will be the father of many nations. So makikita natin dito, that promise, kung tutuusin nung time na yon, nung pinangako ng Panginoon ito kay Abraham, ay 99 years old. Si Sarah 90. Biruin mo yun. Many nations pa, sabi dito, hindi lang isa. You will be the father of many nations. At sinasabi pa, napakalawak ng lupaing binibigay sa kanya ng Panginoon. Pero wala naman siya, pinapaalis pa nga siya doon kung saan siya nandun sa lugar na yun. So makita natin dito, lahat ito ay pangako. At nakita naman din natin na ito'y nangyari. At makikita mo rin dito sa Genesis na binasa ko, anong ginagawa ng Panginoon dito? He gave Abram a picture for his mind to grasp. Pinapakita ng Panginoon, ito ang, kumbaga, i-meditate mo. Kasi nung araw, wala pa namang mga Bible, di ba? Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang dami ng iyong magiging descendants ay kasing dami ng mga dust, ng alikabok sa earth. So, ibig niyan sabihin, ito yung imaginein mo. Na ang iyong magiging mga descendants, ang offspring, ay kasing dami ng alikabok. Ganong karami. At ganon din po yung sinasabi ng Panginoon. Ngayon pa lang, imaginein mo na kung ano yung mga pangako ng Panginoon sa iyo. Kasi kung minsan tayo, nag-i-imagine tayo, yung, di ba yung paggabi ng paggabi. Di ba pag may problema ka, parang ang nai-imagine mo, yung kung ano yung paggabi ng paggabi, paano kung ano gano'n magyari, yung ganyan, di ba? Tapos panic ka na, di ba? Parang di kayo sumasagot, parang ako lang ang nakakaranas nun Parang me alone Di ba totoo yun? Oo, ayan. So be honest it happens. Hindi lang katang-isip yun. It happens. Na kung paminsan-minsan lang naman. Na kung minsan, di ba, pag meron kang problema, naku, paano kung anong mangyari doon? Ganun pahaba na ng pahaba. Pero anong sinasabi ng Panginoon dito? Tignan mo kung ano ang sinasabi ko sa salita. At yun ang iyong i-meditate. Huwag mo i-meditate kung ano yung nakikita mo, yung limitations, na paano yan, matanda na ako, paano yan, wala akong ipon, paano na, ganyan, di ba? Pero anong sinasabi ng Panginoon? Even in your old age, you will bear fruit. Amen? At yun ang paghawakan mo.
Because with God, nothing is impossible. Amen? So, you picture yourself na ikaw ay malakas. You picture yourself na ikaw ay gumaganda, nagbe-bloom. Amen? Picture yourself na slim. Picture yourself na kung ano yung gusto mo para sa'yo. Na, alam mo, yun naman ang pangako ng Panginoon, di ba? So, yun ang ano mo dahil at paghawakan mo ang kanyang salita. Even, alam nyo, yung sa nung araw, yung sa mga Israelites, kapag merong ginawa ang remember yung tumawid sila dun sa Red Sea, dun sa, Red Sea, di ba? Nung tumawid sila. At after nun, nag-memorial sila. Para, ibig sabihin, kumuha sila ng mga bato doon sa kanilang tinawiran, at after yung mga batong yun, nilagay nila sa isang lugar para it's a memorial. Ibig sabihin, lahat ng henerasyon, pag nakita nila yun, ay maaalala nila ang kabutihan ng Panginoon. Anong ibig sabihin sa atin ito? Remember, when you are under pressure, remember the goodness of God in your life. You meditate yung anong ginawa ng Panginoon sa'yo. Nung time na may sakit ka, anong ginawa niya? Pinagaling ka niya. Ngayon, papagalingin ka niya dahil ginawa niya na yun dati sa'yo. Amen? Remember the goodness of God in your life. Or if hindi mo pa na-experience yung mga ganitong sitwasyon at remember yung mga ginawa ng Panginoon doon sa mga Israelites. Remember yung ginawa ng Panginoon doon sa mga... Kaya nga, that is why, yung testimony po, napakaganda nun eh. Kasi when you hear testimony, ang kinin mo yung testimony ngayon. Kung may pagpapalang inaisip, huwag kang maiinggit. Di ba? Naku, buti pa siya, Lord. Pinagtas mo na siya. Remember me, Lord. Di ba yung mga ganun tipo? Pero ano sinasabi ng Panginoon? Kapag may ganung testimony, Lord, if you can do that to him, you can do it to me. Because I am your beloved. Amen? So praise God. So picture it in yourself, the goodness of God. Meditate on the bigness of God. Na God is a merciful God. God is a rich God. God is a good and merciful sa kanyang mga anak. And when you do that, nagkakaroon ng faith within you. Nagkakaroon ka ng pananampalataya. Amen? And when faith, di ba sabi, faith moves mountain. So the more you understand the goodness of God, the more you will be able to see, sabi ng Panginoon, those who hold on my words, I will manifest myself unto him. I will show him my glory. Kung kaya't huwag mong kakalimutan lahat ng pangako ng Panginoon sa iyo. Yung personal na pangako niya, alam kong napakaraming promises ng Panginoon, pero yung sinabi niya sa'yo, yun ang paghawakan mo. Kasi sinabi niya yun eh. Sa personal yun eh. Sa'yo mo yun. At the more mo you meditate on His Word, the more He will manifest His glory. And that is the key. Sabi nga, do not listen to the advice of the enemy, but listen unto the word of God. Know the promises of God in every situation in your life and declare it. Meron sinabi dito, declare the word. Sabi nga, di ba, the words of God, the words are, di ba, they are spirit and life. So when you declare the words of God, may power dun. Remember yung trinate ito ng Panginoon, itong mundong ito, the Word, then the Spirit moves, then it manifests. Let there be light, and there was light. He spoke, and then there was light. And the Spirit of God hovered over it. Ganon din po tayo. When we speak, sabi nga, there is life, the Spirit, the Word is life, then the Spirit will move on those words.
hindi yun nawawala. Sabi ng Panginoon, He listens, sabi nga niya, He watches the word. So, wag mong ko-confess yung negative. Because life and death is in the power of the tongue. So, you declare life. You declare words. Because His words are life. Amen? So, declare the words. Kapag tempted ka na magsabi ng negative, word na lang ni Lord ang sabihin mo. Amen? Because there is life in His word. So, remind yourselves ang ginawa ng Panginoon sa iyo. At katulad ng mga Israelites, alam niyo ba kung paano daw nalilimit ang pagkilos ng Panginoon? Eto, basahin natin. In Psalm 78:40-41, how often they provoke Him in the wilderness and grieve Him in the desert. Yes, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. Ano ba ang ginawa ng mga Israelites? Ano ba yung nag-grieve sa Panginoon doon sa disyerto? Diba? Nag-murmur sila. Nag-complain sila. Na inaano nila, what is this worthless manna? Diba yung ganon? Ginanumpa nila yung binibigay ng Panginoon. At doon nag-grieve ang Panginoon. At anong sinabi dito? And limited the Holy One of Israel. Na instead na makarating sila kaagad doon sa kanilang promised land, it took them 40 years before sila nakarating doon. Kung titignan mo lang daw, ang lapit noon. Kaya-kaya nilang narating kaagad. Pero dahil nag-murmur sila, they speak against God. Di ba? Nagdagdag pa nga sila, nagawa pa nga sila ng mga idols. And that grieved the Lord. At sinabi dito, limited. They limit the Lord. Yung movement ng Panginoon. Dahil sa kanilang pagmamurmur. Kung kaya't importante that we speak the word of God. Because in His word, there is life. Because nothing is impossible with God. Sabi nga po sa Ephesians 3:20-21, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Amen? Ibabalik po natin dito na sabi niya, to Him who is able. Sino yun? God within you. The Spirit of God within you. Sabi niya, that dunamis power that is working in us. Because sabi nga kanina, yung lagi natin verse na sinasabi, the Spirit of the Lord gives us freedom. Amen? So, praise God. So, paghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Kahit ano pang sitwasyon na pinagdadaanan natin, His word is the truth. Amen? And we stand on the word of God. Every time sa ating kaisipan, there is no limit on what God can do for your life. Sa mundong ito, ililimit ka ng tao. Ililimit ka ng sitwasyon. But with God, nothing is impossible. Amen? Praise God. Thank you, Lord. Lord, we thank you for your words and your promises, O God. And we thank you, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang kunakausap mo ang iyong mga anak. And we believe, Lord, for miracles na mangyari sa bawat isa, Panginoon. I speak, O Lord God, and I declare it, Lord God, that, Lord, it is you who will move mightily, that super abundance, that supernatural, Panginoon, na makikita namin, Panginoon, that your glory will be manifested sa buhay ng bawat isa. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.